Yo! What's up, what's up, what's up? Good morning, good afternoon, and good evening mga gaginatics. Yun. At, syempre, meron na naman tayong bagong episode. This is a one-word episode. At syempre, kasama na naman natin. May guest na naman tayong kasama. Yun. At, pag-usapan natin yan after this intro. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance, o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Pagkikin ng utak, wag mo puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Halika at sumama, kasama ang tropa, sige na tara. Usapang totoo, walang halong bola. Sa love, sa life, pati sa gulo ng kalsada, dito ang sabaw nagiging kwela. Tawanan lang kahit medyo wala sa ayos. Ay, gagi podcast, sama ka sa saya, tara. Sa bawat usap na gagi podcast, sa bawat usapan may halong tawanan. Gagi podcast, dito kulitan, gagi podcast, may kabuluhan. Kasama sina Lino, Satoshi, solid ang kwentuhan. Gagi podcast, gagi podcast, gagi podcast, smile before you play. Gagi podcast. Welcome to Gage Podcast with your host, Linus. And Toshi, At syempre, kasama naman natin dito si ang full-time streamer, singer, slash gymnast, slash dancer. Si Red. isa-isa. Si Red. Edit out yun, edit out. Edit out, edit out. Yan, si Red. Kasama naman natin dito sa Mm. isang episode natin. Yan. Hello, Dito naman hello sa- guys. Yun. At syempre, bago tayo tumungo sa ating topic, meron muna yung babasahing comments. Yan. Unang-una kay Jomar Estuesta sa episode na Gagi episode 35, which is Gagi Commitment with paring Kim. Sabi niya, kakaselos naman pagiging number one commenter ni Madam Tin. Kaya kasi naman, Jomar Estuesta, mag-comment-comment ka rin pag may time. Tantadin mo Saka, ng comment. tantadin mo rin kami ng comment para wag lang yung laging first. Oo. Di ba? Paano At namin saka- mababasa yun? Puro first lang. Saka, ayain mo naman yung mga kasama mong security guard dyan. no. At syempre, sunod kay, Papa Ketchup sa episode 36, sabi niya first. Sabing handle Ito yan. naman, no? At sabi niya rin ni Papa Ketchup sa episode 37, salamat sa pagbati mga kaibigan. It takes one bading to know kung sino pa ang bading. Shoutout tayo, Tito Phil. Ayan. Tito Phil. At syempre, belated happy birthday ulit kay Tito Phil. Oo. Yun. Kalalaking tao nagko-comment. Bading! Bading! So, tuloy. So, ayun. Sabi ni Red, isang episode pa daw, okay lang daw sa kanya. So, Mm-mm. actually Laban. 2 weeks na kami dito at hindi na pa nagpapalit ng damit si Red. Oo. Joke. Walang laba-laba Talaga suot. nilang pinasubo, no? Pinasubo. Yun. So, Actually, kaming tatlo. oo nga. Challenge namin tong tatlo sa Alam na kasi ng mga gaginatics na anime kami, hindi kami nagpapalit ng Hindi nagpapalit. Mga main character talaga din nagpapalit damit. Yan, tama. Tama. Oo nga, Yun. no. Mga hindi nagpapalit mga. Di ba? Kahit, kunyari, pag binuksan nila yung cabinet nila, Pare-parehas. pa rin yung damit. Walang pinakaiba dun. Yun. Legit. So, ang question ko,
sa iyo, Toshi. Kay Toshi muna tayo. Ano, sa tingin mo, what is reset? Reset is to start again. Wow. Oh, Back to zero English. ba? Back to Oo. zero ba, boss? Yun. Hindi Ikaw, ba? Red. Para sa akin, ganun yun. Ikaw, Red, anong pagkakaintindi Ano ba mo yun? sa word na reset? In your own, Reset. yan. Ang hirap naman. Parang same lang din kay ano. Parang same lang din kay Toshi. Ganun din Yun. sasabihin. Yes. Yeah, okay. So, alam niyo man guys, pag reset, yung parang parang ano lang yan pag naglalag ka na or ano, may hindi na maganda, kailangan mo na mag-reset. Parang ano lang din yan. Parang cellphone lang din yan na ano, na pag ano ka na nag tawag dito? May nangyari ng hindi maganda sa phone mo, kailangan ng factory reset, 'di ba? 'Yun. So, anong pagkakaiba ng reset sa quit? Toshi. Oh, maganda yung question. Reset sa Quit. quit. Ang pagkakaiba ng reset sa quit para sa akin is, yung reset kasi is kapag, well, kung ilalagay natin sa situation, kapag medyo, yun nga, same kung sa, sa phone. Kapag simple, sabihin natin naghahang na yung phone mo. Mhm. Madaming possibility, reasons yan, like, too much files or talagang di na hina-handle nung phone specs mo yung yung updates na bago. So, reset, iba-back to zero mo yung phone mo para maging optimal ulit. Naka-optimal state ulit, like it's not lagging anymore. Parang bago lang. Parang oo. Pero kung quit, Yun. wala, pag mong naglalag na, wala na. Bili ka na bagong phone. Okay. Ikaw naman, Red, pwera sa cellphone na. Mm. Iba example. Ibang reference. Ibang Laptop. reference ka naman. Laptop. Oo nga, no? Iba-ibang gadgets wala. Yun. Electric fan po. So, ano, in reality, sige, ang reset kasi, syempre, kumbaga magsisimula ka ulit. Mhm. Kapag parang, eto na naman yung pangit. Pag may di magandang, Katingin na naman siya sa akin. Pag nakita niya nung pangit. Parang personal na. Personalan Nakakasakit na to. na. I-reset na kita. pag may di magandang experience, ganun, may ayaw mong mangyari sa'yo, tapos gusto mo mag-reset, gusto mo magsimula ka ulit. While yung Mhm. quit, kapag nag-quit ka, yun nga, may hindi rin maganda nangyari pag pangit yung story ng buhay mo. Tapos mag-quit ka, wala na, di ka na makaka-reset, di ka na makaka-start ng panibago. Quit na eh. So, yun. So, yun guys. Sa akin naman, ang reset, ibig sabihin nun, pag nakatayo ka, mag-reset ka. Hanip na yan. Tapos yung quit, Okay po, ate. yung quit, yan po yung yung quit. Sige po, ate. Ay, Okay po, kwento mo yan, Gagi. so, red flag ba kung palagi kang nagre-reset? Toshi. Para sa akin, hindi naman necessarily siyang red flag. Kasi yun nga, kung talagang bombarded ka ng negativity sa buhay mo, anong masama sa sa pag-reset? Like, i-cleanse mo muna yung sarili mo para maging klaro ulit yung pag-iisip, di ba? Like, Mhm. why don't you take time to chill muna?
Kasi 'di ba hindi ang tao hindi naman nakakapagdesisyon ng maayos 'yan kapag nabulabog na yung isip or pag magulo yung isip eh. Usually it would lead to pa nga destructive decisions pa. Tama, tama. Ikaw, Red. Red flag ba sa'yo yung palaging nagre-reset? For me, hindi. Kasi, baga, buhay mo yan eh. Tawag dito. Sa buhay, ganun talaga, madadapa ka talaga. Habang buhay May kadena. ay, alam ko na yun. Nasa ano po namin yun, episode 39. Na siya po ay nadapa dahil may kadena. Connected talaga yun. Connected. Grabe na kayo sa akin. Connected. Meron na kayong may Ang alam na galing kayo ni sa... Toshi. Ang galing, Toshi. Galing nun. Yeah. Galing Ang nun. tawag doon guys, callback. Yan, callback. Kaya kung di nyo pa Wag na kayo mag-reset. napakinggan, kung di nyo pa napakinggan yung last episode natin. Pakinggan nyo muna yun bago pakinggan to. nyo muna yun. Ang ganda na may callback agad. Anong That's title being nito? Reset o professional. kadena? Reset. Kadinang reset. Iba na pala, hindi naging to. Reset. Oo. Oo. Ewan ko sa inyo. Ano naman? Ako naman, sa akin naman, Mm. kasi puro kayo hindi red flag eh. Doon naman tayo sa red flag. Ako red flag kontra yan ka sa akin talaga yung eh. Oo. Ako sa akin, red flag sa akin yung laging nagre-reset kasi parang na yan eh. Ibig sabihin, hindi mo kayang panindigan yung mga ginagawa mo kaya lagi ka na lang nagre-reset. Yung para bang sasabihin mo, ay magpapapayat na ako. Pero kumakain ka naman ng marami. Diba? Tapos sasabihin mo, Sampung ay burger. matutulog ako ng maaga kasi para lagi na akong hindi na ako nalilit. Pero anong ginagawa mo? Lagi ka nagdodota, lagi ka nagko-computer, lagi kang nagpo-popo live, di ba? Parang may pinapagalitan ka, Kuya Isla. Pinatamaan na naman. Pinatamaan na May naman. pinapagalitan ka ba Sorry, dito, Kuya? Sorry. Hindi po. Yun. So, sa inyo guys, meron ba kayong experience ng emotional reset? Toshi. Emotional damage meron. Pero emotional reset, parang di ko pa masyado Siguro Hindi ka ba nung time na nasaktan? O hindi ka ba na siguro nung ako'y musmus pa lamang. Wow. Junior high school days nung first time kong mag-enter in a relationship. Siyempre wala naman sa ating sanay sa heartbreak ng yung pinakauna. Mhm. Yun talaga yung sisirain mo ang iyong sarili upang mabuo ulit ito. Wow. Fix me, I'm broken. Love scars. Emo. Takot ako masugatan. Yung Ikaw. mag-iitim palagi, no? Ikaw rin. Parang wala kang maisip. Wow, hindi nasaktan. Wow. Sige na nga. So, next question na tayo. Joke lang. Ano ba? Bigyan niya pa ako ng example. Parang wala na pasok sa isip ko na. Kunyari, mayroong nawala sa'yo na mahalaga. Parang ganon. Emotional reset. Like, I don't know, hindi ko sigurado tong kung parang walang mali dito, lahat tama. hindi kasi parang hindi pa kasi ako nagre-reset. Parang Mhm. meron kasi parang may pinagdadaan kasi ako as of the moment. Mm. Kumbaga, hindi ko masabi na nag-emotional reset na ako kasi nasa stage pa ako ng grief, parang gano'n. Nasa stage pa ako. So, wala pa talagang
Oo. reset. Ganun. Siyempre, hindi naman natin itatanong kung ano man yun. So, Personal na yun. Yeah, Mga gagi personal. natin. Wag tayong ganyan mga gaginatics. The crescendo is I-share na still lang, crescendoing. i-share na lang niya sa amin, tapos kwento na ko na lang sa inyo. Joke lang. Di binunyag mo din. At least di ko pinangalanan na si Red yun. Next Sasabihin ko episode na lang. Next episode na Itago lang. na lang natin sa pangalang Blue. Para di halata. Tama. So, yung mga emotional reset ko, syempre siguro nung iba pag first time mong nawalan ng minamahal sa buhay. Sobrang nung sobrang sakit, 'di ba? Yung pinakauna na mo na may namatayan ka na minamahal sa buhay. Sobrang nakakaano siya. Parang nakapanghina or ano. Tapos pag nag-emotional reset na ako, which is pag may namamatayan, which is nagluluksa pa rin naman ako pero hindi nakatulad ng dati. Parang ang nangyayari kasi sa akin dahil nga doon sa emotional reset, parang alam ko na kung paano anong gagawin ko para Handle kung paano i-handle yung emotions ko, parang ganun. Oo. So, ang susunod na ang question ko ay sawing dalawa lang ni Red kasi career reset naman to, Toshi. So, hindi ka pa naman ng career, 'di ba? So, pero pwede na rin sa'yo. Pwede rin sa'yo. May experience naman na din naman ako sa ganun. Sa bagay. Ano yung career reset mo? Siguro nung alam naman na ng mga followers ko sa sa page ko na ko. Well, ikaw din naman, guys, alam mo na Yep. ako sa pagiging graphic artist. Nagfi-freelance ako. And I still am. Kaso yun nga, kapag na-overwhelm ka talaga ng ng workloads and stuff do sa ganun, maboburnout ka. Well, lahat naman, 'di ba? Kahit Lahat sabihin nating passion mo yung isang bagay, pag na-burnout ka talaga, like kahit anong try mo, kahit anong gusto mong gawin ulit yung na yun, bagay na yun, walang hindi mo magagawa kasi nga talagang parang I just wanna parang forget about stuff mo na parang mag-isa Tama. and find yourself. Wow. Ikaw, Red. Ikwento mo naman sa amin yung nag-graduate ka ng marketing. Tapos, pumasok. Yung career reset mo. Okay. Actually, sige, mag-start tayo dun sa nung college ako kasi. Pero, actually ngayon lang nagsisink in sa akin na dapat pala may mga realization kasi after nun eh. Parang nung college din ako, parang seryoso ako mag-aral, pero hindi ako seryoso sa buhay. Ganon. Like, hindi ko pa na yung future ko na talaga kung ano yung gusto ko. Parang may pagka-indecisive ako. Mga panahong yun. Ganon. And, parang marketing yung nagustuhan ko nun. Kasi parang may exam yun eh. And then, parang, yun yung pinaka-una kong, parang, yun yung pinaka-top na course na dapat kunin ko daw according dun sa results. So, yun kinuha ko. Pero, ang gusto ko mag-music conservatory. Pero, hindi ko tinuloy. So, yun, yung marketing. Sa music conservatory. Tapos, mahal pa sa dalawa lang ata meron dito, yun, UP and UST. And dalawa lang ata. So, yun, factory reset. So, from marketing, siguro I had 3 jobs before ako mag-stream. Bago ako bumalik sa talagang gusto kong career. Hindi ko kasi talaga gusto. Parang merong talaga sa heart ko na ano ba to? Ba't parang pinapasukan ko naman? Okay naman. Ba't parang weird? Parang di talaga ako masaya. Parang di rin ako makafocus. Ganun. Kasi isipin mo 3 tries yun. Parang
parang naisip ko din na, sign na ba to na kailangan ko talaga, kung ano talagang nasa puso ko, kung anong desire ko, yun yung sundin ko. So, doon Mhm. nag-start yung career reset ko. Like, sinunod ko, finalo ko yung heart ko. So, Yun. yun. Tuloy na siya. Okay. Yun, tingnan mo. Sa akin kasi, mga gaginatics, alam niyo naman, 30s na ako. So, mas matatanda na ako sa dalawang to. So, makikita niyo naman yung pag-change talaga ng career. Like, kasi nung pa ako nun, college pa lang, nag-work na ako as a server. Tapos, na-promote as a manager sa nung lumipat ng ibang restaurant, parang ganon. Pero pag iba na rin talaga, pag may pamilya ka na, magbabago rin talaga yung career mo. Kaya ngayon, ay nga, magaginatics na punta ako dito sa US, which is di ko naman ginusto. Kaya ganon. And then, yun, pag lagi mong ginagawa yung mga nasanayan mo, parang, yun nga, katulad na sabi nito, nakaka-burnout. So, nakita ko na, I think ang career ko hindi dito, hindi pang physical, kundi pang something like digital or online. And then, ayun nga, nag-try ako dati noon, nag-vlog ako, tapos nagkaroon ako nag-stream din ako ng mga games. Yun, sabi ko parang, okay lang kahit walang nanonood, pero, masaya ako, parang ganun. Katulad ng kay Red, na masaya siya sa ginagawa niya, parang ganun. So, yun nga, which is, sabi ko, mahihain ako sa personal, pero pag sa online, sobrang, walang hiya, parang ganun. Ano kaya kung, which is, nung nalaman ko ang podcast, kaya ako siya pinasok. Kaya sabi ko, okay. Hindi siya nakakapagod lang siya nung umpisa kasi mag-isa lang ako dati. Nung, nakasama ko na si Toshi, mas madali na kasi may kabanter ka na, may kausap ka na. Hindi yung katulad nung umpisa pa lang, tanong ko, sagot ko, parang ganun. So, ang pangit naman Kausapin nun. mo sarili mo, parang Oo, gano'n. kausap ko sarili ko yung, alam nyo ba guys, ganito. Ay, oo nga, ganito. Hindi. Pero ngayon hindi na kasi andyan na si Toshi. Nagmumukhang Yun. baliw na pag Tas may, gano'n. oo nga eh. Tas may nagkakaroon na rin kami ng mga guest. So, yun nga, yung promise ko sa inyo, sa mga gaginatics, na every month meron tayong guest na i-interviewin. At this month of March, si Red yun, di ba? So, yun, sana, nun lang kami. Patuloy nyo lang kaming, malay nyo. Suportahan nyo kami. Ay, mananawagan muna ako kay Boy Iyak. Pukin ang ina mo. Message kita. Sagutin mo. Sagutin mo. Joke lang po. Ito-drawing din kita, boy. Yun. Ito-drawing kita, boy. Best Oo. friend kita, boy. Hindi kita kaya. Hindi ka kaya tagdan, boy. So, dito naman tayo sa friendship reset. Ano yung mga experience mo about friendship reset, Toshi? Kapag yung mga kaibigan ko with quotation mark, no? Okay. Naakala ko totoo talaga, no? Tas nalaman ko na lang talaga na they're talking behind my back. Mhm. Kahit yung alam mo yung pinakita mo naman sa kanila yung mga maayos, ganun. Never ka sa kanila nagparamdam ng mga like di mo sila pinag-anuhan na uy, si ganito, ganyan, ganyan. Di mo naman lang sila pinagsalitaan ng masama. Tapos malalaman mo na lang na they're stabbing you in the back, no. Yun talaga parang ko na I need to reset and kasi mahirap talaga sa panahon ngayon, ang hirap na maghanap ng yung mga tunay na kaibigan. Yup. Mhm. Ikaw naman Fred? Ano yung mga friendship reset mo sa buhay? Friendship reset. Sige. Before kasi, nung struggling nga ako na parang di ko makuha kung anong
gusto ko, yun nga na Mhm. nag-marketing nga ako, and then after college, mga pinasukan kong work, parang pinapasukan ko lang kasi yun yung tinapos ko eh. Parang ganon. Mhm. Pero hindi ko gusto, ganon. And then, syempre, yung isip ko sobrang gulo. Ayoko na muna ng, parang ano, masyado akong distant sa mga friends, ganon. And etong mga friends, high school friends ko na, etong mga best friends ko to, Mhm. may mga aya sila. Sobrang tagal na namin di nagmi-meet. Pero, ano, tawag dito, parang low maintenance na friendship na kahit di magkita, kayo pa rin, parang ganon. Mhm. And, one time, parang nagkausap, parang na-talk shit ko sila na na-injan ko sila. Kasi nga sobrang gulong-gulo ko sa buhay ko. Parang Mhm. kapag humarap ako sa kanila, gulong-gulo din ako. Parang di nyo rin ako kasama, ganun. Mm. Eh, so yun, parang sumama yung loob nila sa akin. And, akala ko, parang end na ng friendship namin na yun. Kasi ang tagal din namin, hindi kami nag-uusap talaga. Nung ginawa ko yun nga, yung anong yun. Kasi sobrang gulong-gulo talaga ako. And then, ayun, nag-reset siya. Pero hindi ako humanap ng friends. Though, syempre, may mga friends na bago, ganun. Mhm. Pero reset as parang kami-kami ulit. Yun. Parang, That's good. and yes, syempre, nag-explain naman ako sa part ko na kasi hindi naman nila alam since di nga kami Mhm. nagkikita na struggling ako. Pero yun, at the end, na nila ako, naintindihan. So, Yun. that's what, Yun. kanta pala. At least, 'di ba? At Ayun. least yung sa'yo, yung reset mo, sila pa rin. Parang ganun, 'di ba? Yes, At oo, ganong ang reset. dumagdag lang naman nun sa'yo ay Lemon Dew, 'di ba? Oh, fan ng Lemon Dew. Alam niyo ba yan, guys? Ang dami kong sinisiwalat na. Ang dami kong sinisiwalat. Lemon Dew baka naman. Lemon Dew, Yung baka mga naman. hindi 'di ba? alam nila, nalalaman na nila dahil sa'yo is Yun. binubunyag Yun. mo na eh. Oo, grabe na si Gagi. Lagot ka sa akin sa stream ko. Lagi siyang lagi siyang Gaganti pala eh. yun pala yung iniinom niya, Lemon Dew. So, Favorite. ako naman, friendship reset, syempre sa umpisa kasi, pag bata ka pa, marami kang kaibigan. Pero syempre, pag sa dami ng kaibigan, hindi naman dyan lahat totoo sa'yo. Katulad sinabi ni Toshi, right? And then, may time talaga na, ngayon na umidad na ako, sorry pero kailangan talagang salain mo sila. Salain mo yung mga kaibigan mo, kung sino talaga yung totoo siya yung mag-stay. Parang ganon. At doon ko rin natutunan yung mga tinatawag na online na friends, 'di ba? Online friends. So, para sa akin, mas maganda sa akin yung mga online friends kaysa real life friends. At meron na kaming, kung mga maiisip nyo, Gaginatics, na open ko na to dun sa sa episode namin before, which is the real life friends versus online friends. Online friend. Balikan nyo na lang. Pero yun nga, para sa akin, mas okay pa sa akin yung online friends kasi kahit hindi mo pa sila nakakasama, pero at least nakakita mo yung ugali nila, nakakausap mo sila, at least nakita mo pa rin naman sila. Hindi nga lang in physical form, di ba? So, yun, para sa akin, okay, yun yung ko, friendship reset ko na mas kumonte yung kaibigan ko in real life, pero mga totoo, plus dumagdag yung mga friends ko online. Yun lang. Hay, boring. Ano kaya pwede pakinggan ngayon? Eh di ano pa nga ba? Podcast. Alam mo ba, naiisip ko, B1? Alam ko, naisip mo, B2. Hindi yun eh. Ay, sorry. Doon tayo sa podcast na may kulitan pero may kabuluhan. Ayun, nadali mo, batang-bata. Gagi Podcast.
Kasama sina Chris, Linus, at Toshi. May bagong episode every week sa Spotify at YouTube. Quiz, pengi pang Spotify. Which is okay na sa akin yun. Wala na akong ano dun. And syempre naman, last natin na yan yung digital reset. Ano yung digital reset mo, Toshi? Digital reset. Siguro nung time na alam mo yung pag open mo lang ng Facebook, tas ang dami ng masyado ng toxic yung yung laman ng feed mo. Mhm. Yung alam mo yung kahit parang hindi ka naman talaga parang hindi ka naman talaga involved dun sa issue, pero alam mo yung bombarded ka eh. Kahit ayaw mong makita, ayaw mong mabasa. Talagang it's in your face. Kahit Tama. anong scroll mo, andun pa rin siya. Parang I think it's too much na pahinga muna ako. Mag-ano muna ako, be one with nature. Tama yan. Ikaw Red? Ano yung digital reset experience mo? Experience ko dito sa part na to, I guess, sige, balik tayo dun sa kasi dati nagba-vlog din ako yun. Mhm. YouTube pandemic days. Grabe, talaga, kasi wala kang magawa sa, Mhm. wala kang magawa sa buhay. Tinry ko din yun, pero, parang feeling ko din nag-work, ganun. And then, ayun, meron pa rin talagang chances na may mga chances pa rin talaga kapag di nag-work yung isang bagay, meron talaga. Marireset talaga, nakadepende talaga sa'yo. And yun nga, etong streaming, tapos may mga Mhm. friends pa na, ayun nga, online friends, gaya ng Mhm. sinabi ni Gagi, na parang, kasi hindi ko alam kung paano ako makakabuo ng community, ganyan, na mga talagang magiging ka-close mo, talagang kabardagulan mo. And ayun, nagkaroon ako ng online friends na hindi ko ina-expect kasi never ako nagka-online friends. Ngayon Mhm. lang na nag-stream ako. Mhm. So yun, good thing siya sa akin. Mhm. Ako naman, katulad nung sinabi ni Toshi kanina, yung ang daming nag-feed, pagbukas mo pa lang ng mo, ng Facebook, Instagram mo, ang dami agad na, lalo na ngayon, politics. I hate it. I hate politics. Kasi, parang circus. Kung mapa dito sa US, ganun din. Politics din. So, Mhm. sabi ko, eto recent lang to, talagang ngayon nagre-reset, nagdi-digital reset talaga ako. Kasi nga, yun nga, sobra na di na kaya ng utak ko. So, ang ginagawa ko na lang ay mag-TikTok. So, Ay, pero syempre, totoo yan pero, kasi, yung TikTok hindi naman, well, kung ganun pa rin pinapanood mo sa TikTok, wala rin mangyayari. Pero, para sa akin yung TikTok is a way na para maiwasan mo yung mga politics or kung ano-ano man yan na lumalabas sa feed ng Facebook at Instagram mo, di ba? So, yun ang digital reset ko. So, lagi nyo guys tatandaan, reset, siya, intentional pause ang ibig sabihin nun. Yun. And yung quit, ang naman doon is emotional exit. So, lagi yung tatandaan yan. Ang reset po ay intentional pause and quit is emotional exit. Ayun. Siyempre, ano ba yung mga physical signs na drained ka na kailangan mo na reset? Toshi? Hindi pa. Yung physical signs siguro, very obvious na yung pag Eye bag. yung eye bags. Saka ewan ko, pag ganun talaga na parang exhausted ka na sa lahat ng bagay, Mhm. di mo ma-describe, pero kita mo na talaga doon sa tao eh. Na pag unang mo pa lang na, unang beses mo siya makita,
ay exhausted na to. Mhm. Pagod na to, kailangan nitong mag-ano. Tama, tama. Ikaw, Red. Um, low energy. Parang Ayun. lutang na yung yung POV mo kung yung mo is puro parang lutang ganun. Or ikaw, Aha. parang kahit may mga sinasabi sa'yo yung tao, parang nakaganyan ka lang sa kanya. Oo, tama. Nakatingin ka lang sa kanya. So, yun. Yun yung kailangan mo na talaga magpahinga, mag-reset Oo. ka. Which is, Tigil ka muna. tama. Tama yung sinabi ni Red kasi yun sana yung sasabihin ko na pag may kunyari may kumakausap sa'yo tapos parang lutang ka na tapos bigla mong sasabihin, ha, ano nga yun ulit? Ha, ano nga yun ulit? Tapos parang nakakaya, 'di ba? Pero wala ibig sabihin sign na siya na drained ka na, kailangan mo na ng reset. Parang ganun. Yes. Or kailangan mo na ng break. 'Yun. And then paano mo malalaman kung burnout ka or bored ka lang? Toshi. May difference pa rin kasi talaga pag bored ka sa burnt out. Mhm. Pag burnt out talaga, as in, lahat, wala ka sa focus, lahat-lahat. Pag bored Mhm. ka, wala lang, parang wala ka lang energy. Mhm. Nakakapag-focus ka pa naman sa isang bagay, pero wala ka lang talagang ganang gawin yun. Mm. 'Yun. Ikaw, Red. I think pag burnout, wala talagang gana sa lahat. Mhm. Kahit kahit pa yung gusto mong gawin, wala kang parang nagsasawa ka din, ganun. Mhm. Eh, pag naman, ano nga isa? B- ah, bored. Pag bored naman, like, um, pag na-bored ka niya, for example, na-bored na akong kumanta, Mhm. gagawa naman ako ng ibang bagay. May gana pa rin ako, pero sa ibang Mm. bagay. Pero babalik pa rin ako dun sa parang ganun. 'Yun. Ako naman, pag burnout, 'yun, ang ginagawa ko dun, as in, magkukulong ako sa kwarto. Ganun ako pag nababurnout. Tapos, yung, yung mga pinapanood ko, hindi ko natatapos. Ganun, pag nababurnout sign na yun sa akin. Na, gusto ko tong panoorin, pero bakit parang, ayoko, parang di ko kayang tapusin. Parang ganun. Ganun ako Mm. pag nababurnout. Tapos, um, wala lang, siguro pag nababurnout din, na hindi makatulog, yun. Kakaisip eh. Kakaisip. And then, yung board naman, ano lang, yung tinatawag kong lazy day, ginagawa ko siya, Oo. once a week naman. Parang gusto ko na, na, kunyari, ngayong araw na to, kasi dito kasi sa US, dalawa yung off ko. So, yung isang araw is chores, household chores, or errands. And then yung isang araw, yung lazy day ko. Parang ganun. Yung parang, gusto ko lang huminga, la la la, blah blah blah, parang ganun. Sana So, all. yun yung pag na-bored. Oh my ganon. Pero depende naman ng yung lazy day nang depende naman kung kunyari kung isa lang talaga yung off mo or pag may pupuntahan ka talaga. So, depende pa rin. Kung siguro pag wala kang pupuntahan, yun nang nagkakaroon ng lazy day, parang ganun. Kung meron ako sa inyong sasabihin, then pipili kayo kung ano na yung sa tingin niyo sa buhay niyo ang overdue na dapat i-reset. Walang explanation, pipili lang kayo. Okay, kay Toshi. So, ang pagpipilian mo ay love, body, career, friends, family, faith, self. Ano doon sa 7? Ang i-reset mo, dalawa sa 7. Body and, self. Self? Okay. Ikaw, Red. Love, body, career, friends, family, faith, or self? Wala both. Pareho kami ni Toshi. Body and Body self? and self, yes. Okay. Oo. So, sa akin naman mga gaginatics, faith, and then self din. Yon. So, okay na sa akin yan. Then, next,
paano ba dito tayo sa ano, sa okay lang ba mag-reset? Wait lang, mali eh. Kakat ko na lang yun. So, meron tayong ano, practical na tinatawag na practical reset ideas, mga gaginatics. So, una doon is yung tinatawag na 30-day discipline challenge. So, kung gusto mo daw mag-reset sa isang bagay, kailangan kailangan may discipline ka within just 30 days. Kunyari, kung gusto mo mag-reset, gusto mo magbago, kailangan within 30 days, disiplinado ka. Parang ganun. And then, meron din tayong tinatawag na 7-day social detox. So, naman, pag sa online naman, kailangan 7 days, at least 7 days. Hindi naman na talagang tinigil mo ng social media. Pero yung parang iwasan mo lang yung mga nagpapatrigger sa'yo. Yun, kailangan ganun. And then, magkaroon ka lang ng one honest conversation. Sige, syempre, ang yung conversation na yun, kahit sino man yun, kahit yung pinaka-importanting tao ba. Kasi minsan talaga, dati, kunyari, katulad kay Toshi, pag nagkakaproblema ako, minsan nasasabi ko kay Toshi, na-open ko kay Toshi, ganun. So, basta magkaroon ka lang ng isang honest conversation. Di mo masasabi kung positive or negative yung kakalabasan nun as long as it's honest. Parang ganun. And syempre, dun na rin papasok yung sinasabing therapy or journaling. Nakapag ano ka na ba, Red? Na-try mo na bang magkaroon ng diary or something na, ay, ngayong araw na ito, meron, nakita ko Dear yung crush diary. ko. Dear diary, nakita ko yung Nung crush bata ko. ako, nag-diary. Kinikilig ako eh. Ayop. Pero na-try mo Before. na yun? Bata ako. Ah. Ano Nung mo bata ako, sinusulat yes. mo doon? As in, sa mga, Ako, yung mga mga nangyari? mabababaw lang. Oo, ganun. Mababaw na dahilan lang. Parang ngayon, binigyan mo ako ng idea. Maganda mag-journal. Di ba? Parang ano lang, Yes. may improve kasi din doon nung ano mo eh, pagsusulat mo. And then, Oo, oo, tama. di ba? Tas, kung masyado ka ng, guys, nangyayari to kasi, pag masyado ka ng makakalimutin din, kailangan mo mag-journal. Parang ganun, gawa ka ng diary mo, sulat ka gabi-gabi. Para, pag may nakalimutan nga, hindi naman laging, ngayon kasi, which is modern na tayo, hindi naman, pag sinabing diary, bibili ka pa ng diary. Pwede naman, sa phone mo, di ba? Meron naman mga online notes. diary na, di ba? Di ba? Sa notes, ganun. Ikaw, Toshi, na-try mo na rin bang mag-journaling? Oh, dati oo. Kaso na natigil na kasi yun nga, super busy. Tama. Alam mo yung mga ginatics na dahil lang sa busy, kaya natitigil lang isang tao. Na-try ko na rin siya nung una kong sabi ko, ay wow, yung una kong pagdating dito sa'yo, sabi ko, isusulat ko nga yung magsusulat nga akong diary. Siguro umabot lang siya ng 7 days na sulat ko consistently, 7 days. After nun, sabi ko, anong ba yan? Pagod na ako. Tulog na lang ako kaysa naman magsulat pa ako dito. Kaya yun, nangyayari talaga yun. And then, syempre naman, when it comes sa pag namumblema ka, isa sa mga practical reset ideas is yung financial reset plan. So, ito po ay para sa mga taong nagkakaproblema sa financial. Siguro pag ganito naman, kailangan mo makinig kay Chinkitan, joke lang. Pero pwede rin siya, 'di ba? Actually, sa kanya ko natutunan yung Pwede. paano mag-invest, pag ano ka sa utang, anong gagawin mo, parang ganon. Sa kanya ko natutunan 'yon. So, try nyo, mga gaginatics, kung meron kayong financial problem na kailangan nyo mag-reset, yun. Ganun lang. Kayo, meron ba rin ba kayong nagkaroon ba kayo ng financial na
a problem na kailangan i-reset dati? Toshi. Siguro sa akin dati talaga wala akong control sa spending habits ko. Mhm. To the point na yun, nakakahiram-hiram tayo ng mga ganyan, kung ilang halaga. Well, Mhm. ngayon, buti na lang talaga na nahanapan ng solusyon. Mhm. Ilang dingding din pininturahan ko para lang dun, makaipon. Aha. Tapos yan, talagang Pa- control lang. Tama. Ikaw, Red, meron ka rin bang experience? Habang tumatanda, syempre, kailangan mo na talaga mag-budget. Before, like, kapag may pera ka talaga, go, ganyan. Ginom, ganyan. Mhm. Wow, Kain ka kainom. dyan, sanggip ka dyan. Charot. Pero now, ayun, kailangan mo talaga i-budget, tapos mag-save ka talaga ng money. And lalo na ngayon, na sobrang hirap. Sobrang hirap kumita ng pera. Mhm. Kailangan mo ng emergency funds, ganun. Parang ngayon, natututo na ako na mag-save, mag-budget. Ganyan. And since si Chinkitan pinapanood, ako naman si Ninong A sa Facebook. Yun. Sino yun? Sobrang, Ninong ano? niya, Ninong A. Ninong A. Napakatalino. Yes. Pagdating Mhm. sa mga investments, mga ganun, like, talaga, mabubukas yung Yan. isip mo. Wala, ganyan. Anyway, yun. Si So, Ninong A. uh So, dito naman, alam nyo ba, Gynatics, yung burnout daw ay, recognized na siya ng WHO as an occupational phenomenon. And then, yung dopamine detox concept daw ay overstimulation causes emotional numbness. So, pag nag-over ka daw, parang yung emotion mo daw parang na pag dito yung nananamb. Ano ang Tagalog ng numb? Manhid. Yan, namamanhid na. Namamanhid. So, yun. At meron din sa studies nila na more sustainable daw na pag na-tie ka to identity, sabi niya, yun. Study shows change is more sustainable when tied to identity, not motivation. So, yun. Ito, ko sa inyo, last na to, natanong ko sa inyo. Mas madali bang mag-reset kaysa harapin ng problema? Toshi? Siguro para sa akin, situational yung sagot dyan. Depende Mhm. kung anong klase yung problema eh. Kung talaga, may mga problema kasi talagang mahirap harapin. Uh-huh. Na parang yan mo na talaga. Mhm. Reset ang solution. Tapos may mga problema din naman na kung talagang when push comes to shove, talagang you have to confront that problem. Tama. Parang ganun. Mhm. Ikaw, Fred. Ako, depends din sa anong sitwasyon. Kasi, meron kasing mga sitwasyon na alam mong dehado ka eh. So, kung alam mo Mhm. nang dehado ka, edi mag-reset ka na agad bago ka pa madapa, 'di ba? Pero Ayun. sa reality naman kasi talaga, um, kumbaga ako, personally, kung ayun sa realidad, mas gusto kong harapin yung problema kasi Tama. at least kasi ayun, either lang naman 'yan, 'di ba, lesson or Mhm. tamang choice, 'di ba? Pero yun nga, Tama. since kung meron kang choice na, or kung alam mong dehado, edi exit ka. Mhm. Kung di mo alam or may possibility pa na manalo ka dun sa problem na yun, sa challenge na yun, edi anuhin mo, pagpatuloy mo. Tama. Ganun. Tsaka ka mag-reset pag Mhm. nalaman mo ng dehado ka. Para sa akin, Sorry. tama yung sagot nila. Pero, tsaka para sa akin naman, mas magaganda pa rin yung harapin mo yung problema. Kasi hindi naman magkakaproblema kung hindi mo ginawa yun, di ba? And then, Mm, syempre,
um, pag um, pag hinarap mo na yung problemang yun, doon mo na marami kang matututunan doon, 'di ba? Kasi nga syempre tao lang naman tayo, nagkakamali at may natututunan tayo every time. And then that's the time na pag natutunan mo na yun, kailangan mo na mag-reset if ever kung ano man yung problemang yun, di ba? So, kaya mga gaginatics, huwag kayong matakot na harapin yung mga problema nyo. Kayo may gawa niyan Kaya kasalanan nyo yan Panindigan Diba? nyo yan. Yan, panindigan nyo yan Kayo talaga Puro ino. Yun. Puro So, E. So, Toshi, anong dito? Take away mo dito sa natin, episode natin. Ang takeaway ko sa episode na to is kahit gaano kabigat yung problema hinaharap mo, tawag dito, or yun nga, kahit gaano kabigat yung problemang hinaharap mo, hindi naman ibig sabihin nun hindi mo deserve na ng panahon para sa sarili mo. Kasi 'di ba kapag nagpadala ka doon sa problema, ikaw at the end of the day, ikaw lang din naman ang lugi niyan. Wala namang problema kung magre-reset ka ng sarili mo para para maklaro ulit yung isip mo. Or kung haharapin mo ng diretsuhan yung problema mo. Ang lang nun, mas magpapadala sa problema. Yun. Ikaw, Red, anong take away mo dito? Takeaway ko naman dito is don't quit. Ayun, don't quit and always push the always push the reset button kasi sa buhay, habang may buhay, meron talagang hope, 'di ba? Meron talagang pwede kang magsimula ulit hangga't buhay ka. So don't never ever quit. Reset Yun. lang. Tama. Sa akin naman, mga gaginatics, main lesson dito, taging yung tatandaan, yung reset, hindi siya kahinaan. Yung reset, hindi siya way para tumakas ka. Pero yung reset, isa siyang responsibility. Yun lagi yung tatandaan, mga gaginatics. So, Red, meron ka bang ipopromote or isa-shoutout? Alright, sige. Yung mga streaming apps ko, yan. Ako na bahala Na mag-post. lang, palagay na lang po. Yes. Yan. Hingin ko na lang Ayan, sa iyo nandyan po yung- details. Yes. Andyan po yung streaming apps ko kung saan ako nag-live. And of course, on Red, REDD on Facebook, and Redux Music _ on TikTok. Ayan. So, kita-kits po Yun. tayo doon. Please follow. Thank you so much. Yun. Ikaw, Toshi. Yan, ang papromote ko lang naman is yung aking Facebook and TikTok, no? Ang handle ko doon is Toshi Art, no? Malapit na, guys. Back to content creation. Yun. At, syempre ako naman, kung nagustuhan nyo yung episode na to at sa mga nakarang episode, syempre, rate nyo naman yung 5-star yung natin dyan. Yung podcast natin dyan sa Spotify, di ba? Which is Gagi Podcast with Linus and Toshi. At syempre, meron din tayong YouTube. Baka gusto nyo mag-subscribe, which is, the name is Gagi Podcast with Linus and Toshi. And, syempre, meron din kaming page sa Facebook, Gagi Podcast with Linus and Toshi. And then, sa TikTok din, which is Gagi Podcast on Spotify. Pasensya na po sa sa TikTok kung puro ako na lang yung Baka si Toshi mag-ano na rin, mag-TikTok din one time doon. Sasayaw ako sa TikTok. Yun. Siyempre, yun nga, mga ginatics. Baka, kayo naman, sa mga natin dyan, listeners, ang dami yung nakikinig, promise, pero hindi kayo nagpa-follow. Mahirap bang pindutin ang follow button? Kaya follow nyo na kami. Yun lang. At syempre, sa mga listeners na talagang laging nakikinig sa amin, laging inaabangan yung oras, thank you very much.
Lagi niyo pong tatandaan mga Gaginatics, ang every Friday po, 7 or 8 in the morning, meron tayong bagong episode. Every Friday, weekly po yan. Hindi pa po kasi namin kaya mag-double episodes in a week. So, tingnan na lang natin na future yon. Depende na lang yan kung meron sa amin, sponsor, di ba? Sana naman sponsor. Kung sino ka man, ay, yun lang. At syempre, isang tawa na naman at kulitan ang dumaan. Hanggang sa muli, stay safe and chill lang. Kasama natin dito si Red. This is Gagi Podcast with Linus. And Toshi saying, Hindi ka sira. Baka kailangan mo lang mag-refresh. Bye-bye! ayun Say na. na. Bye. Bye-bye. Gago pa ako. Malamang.